Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Matapos umalis si Shen Yun, nanahimik ang pribadong silid. Naupo si Su Qingmei na tulala, at namumula ang gilid ng kanyang mga mata. Pak! Biglang tinapik ni Yang Luo ang mesa at galit na nagsabi, "Anong kalokohan ito?" Habang nagsasalita, lumingon siya kay Su Qingmei at pinayapa ito. "President Su, ayos lang. Huwag mong hayaang masira ang loob mo dahil lang sa taong gaya niyan. Kapag nailabas na natin ang bago nating produkto sa merkado, mapapahiya sila. Pagdating ng araw na yun, kahit magmakaawa pa silang makipagkooperasyon, hindi na tayo papayag." Lumingon si Su Qingmei kay Yang Luo at nanginginig ang tinig. "Yang Luo, mabubuhay pa ba ang kumpanya natin? Makikita pa ba natin ang panibagong kinabukasan?" "Oo, siguradong sigurado," sagot ni Yang Luo na may mariing pagtango. "Sige na, Qingmei, huwag ka nang malungkot. Huwag na nating isipin masyado. Mag-focus na tayo sa pag-develop ng bagong produkto." "Oo," sumangot si Su Qingmei, inilagay ang gift box sa kanyang bag, at tumayo. "Yang Luo, balik na tayo sa kumpanya." "Sige." Tumanggo si Yang Luo at magkasama silang umalis ng kafe. Gitling-gitling-gitling. Samantala, sa Jiang City Central Hospital, sa labas ng operating room, isang lalaking may parisukat na mukha, katamtamang pangangatawan, at maiksi ang buhok, ay paikot-ikot na naglalakad na may bakas ng matinding pag-aalala. Siya si Ren Panghui, isang mataas na opisyal sa kagawaran ng kalakalan at industriya. Kasama niya si Tang Dexon, direktor ng City Central Hospital. Pareho silang balisa sa mga oras na iyon. Ilang sandali lang ang nakalipas, na aksidente ng malubha ang anak na babae ni Ren Panghui sa daan pauwi mula sa paaralan at agad na dinala sa ospital. Bilang direktor ng ospital, agad na tumakbo si Tang Dexon para ayusin ang operasyon para sa anak ni Ren Panghui. Ngunit lumipas na ang kalahating oras at wala pa ring balita mula sa loob, kaya lalong sumidhi ang kanilang pag-aalala. Kaibigan din ni Tang Dexon si Ren Panghui, at kung may masamang mangyari sa anak nito, wala siyang maisusumbat na dahilan. Pero ngayon, wala silang magawa kundi maghintay. "Old Tang, ayos lang ba ang anak ko?" tanong ni Ren Panghui na puno ng pag-asa. Pinakalma siya ni Tang Dexon. "Huwag kang mag-alala, Old Ren. Ipinadala ko na ang pinakamagaling naming doktor para iligtas si Little Meng." "Ligtas siya," mariing sabi ni Ren Panghui. "Hindi dapat may mangyaring masama kay Little Meng. Isa lang ang anak ko." Muling tumanggaw si Tang Dexon. "Ayos lang, magiging maayos ang lahat." Gitling-gitling-gitling. "Panghui, anong nangyari kay Little Meng?" Isang babaeng humahanggos ang dumating, si Shen Yun. Namumuo ang luha sa mga mata ni Ren Panghui habang nagpapaliwanag. Naaksidente si Little Meng sa daan pauwi. Nasa operasyon siya ngayon. Pagkarinig nito, nanghina si Shen Yun at muntik ng matamba. Mabilis siyang sinalo ni Ren Panghui. "Xiao Yun, sabi ni Old Tang ay magiging ayos si Little Meng." Galit at pag-aalala ang bumalot kay Shen Yun. Sinuntok niya sa dibdib si Ren Panghui habang umiiyak. "Paano nangyari ito? 8 pa lang si Little Meng." Hinawakan ni Ren Panghui ang balikat niya. "Kalma ka muna." Pero sumisigaw si Shen Yun. "Paano ako kakalma? Bata pa si Little Meng." Umagos ang luha niya nang walang tigil. Napaiyak na rin si Ren Panghui sa tindi ng sakit, habang si Tang Dexon ay walang masabi kundi buntong hininga. Gitling-gitling-gitling. Maya-maya, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang attending doctor. "Nandito ba ang pamilya ng pasyente?" Oo. Agad na lumapit sina Ren Panghui at Shen Yun, kasama si Tang Dexon. Tanong ni Tang Dexon, "Dr. Zhang, kumusta ang kalagayan?" "Doktor, kumusta na ang anak ko?" sigaw ni Shen Yun. Idinagdag ni Ren Panghui, "Pakiusap, sabihin mo na." Tumitig si Dr. Zhang kay Ren Panghui at nagsabi, "Director Ren, hindi maganda ang lagay ng anak ninyo. Malaki ang posibilidad na nasa bingit siya ng kamatayan. Dapat niyo pong ihanda ang inyong isipan." Pagkasabi nito, inilabas niya ang Notice of Critical Illness at ballpen. "Pakipirmahan po ito, Notice of Critical Illness." Napasigaw si Shen Yun at bumagsak sa sahig. Natigilan si Ren Panghui, nanginginig ang buong katawan at hindi agad maabot ang papel.
Nakapikit si Tang Dexen. Doktor, ganun ba talaga kaseryoso ang sitwasyon? Tumango si Dr. Zhang. Oo, bata pa ang pasyente, maraming nabaling buto at matinding pinsala sa mga laman loob. Kaya, tama na, huwag mo nang ituloy, sigaw ni Shen Yun, halos mabaliw, habang hinahawakan ang kamay ng doktor. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Kahit magkano, babayaran ko. Umiling si Dr. Zhang, hindi po ito tungkol sa pera. Kailangan po nating simulan agad ang operasyon. Kung suswertihin, may pag-asa pa. Hinimok din ni Tang Dexen si Ren Pangwei. Old Ren, pirmahan mo na. Nanginginig ang kamay ni Ren Pangwei habang pumipirma. Kinuha ng doktor ang papel at bumalik sa operating room, isinara ang pinto. Old Tang, mabubuhay pa ba ang anak ko? Tanong ni Ren Pangwei na halos hindi makapagsalita sa paghikbi. Hindi siya sinagot ni Tang Dexen at muling napabuntong hininga. Alam niyang kapag umabot na sa ganitong abiso, mas mababa sa 30% ang tsansang mabuhay. Hindi na napigilan ni Ren Pangwei ang pagbagsak ng luha. Si Shen Yun naman ay nakaupo sa sahig, walang tigil ang iyak. Little Meng, huwag kang mamatay. Kung mawawala ka, paano na si Mommy? Tahimik sandali si Tang Dexen bago biglang magsabi. Old Ren, may naisip akong isang tao, baka kaya niyang iligtas si Little Meng. Sino? Sino ang makakapagligtas? Maging si Shen Yun ay napatigil at tumitig sa kanya. Isang doktor ng Chinese medicine, paliwanag ni Tang Dexen. Chinese medicine, kaya ba nilang mag-opera? Tanong ni Ren Pangwei na may halong duda. Kahit magaling sa ilang karamdaman, walang silbi sa ganito kalaking operasyon. Dagdag ni Shen Yun, pakinggan niyo muna ako, sagot ni Tang Dexen. Napakahusay ng doktor na ito. Siya ay isang tunay na divine doctor. Noong malapit nang mamatay si Old Master Su, siya ang gumamot. Maging si Divine Dr. Huang Tayan ay humanga sa kanya at nais pang maging alagad niya. Ang tinutukoy niyang doktor ay si Yang Luo. Napatulala sina Ren Pangwei at Shen Yun sa narinig. Kilalang kilala ang pangalan ni Huang Tayan. Siya ang numero 1 banal na doktor sa Jiang City at nakagamot na ng napakaraming pasyente. Kung mismong si banal na Dr. Huang ay nagsabi na napakahusay ng isa pang banal na doktor, baka nga totoong napakalakas ng kakayahan nito. Matapos ang lahat, narinig din nila na si matandang Ginoo Su ay gumaling dahil sa misteryosong banal na doktor. Nagpatuloy si Tang Dexen, bagaman hindi ako sigurado kung magagamot ng banal na doktor na iyon si Little Meng, basta may pag-asa, kailangan nating subukan, hindi ba? Agad na nagsalita si Ren Pinghui. Old Tang, nasaan ang banal na doktor na iyon ngayon? Pupuntahan ko siya. Sige, tatawagan ko muna siya para tanungin kung nasaan siya. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Tang Dexen ang kanyang telepono at tumawag. Matapos ang tawag, sinabi ni Tang Dexen, Old Ren, sabi ng banal na doktor na nasa Huami Biomedical siya ngayon. Talaga, naliwanagan ang mukha ni Ren Pinghui. Old Tang, samahan mo ako. Puntahan natin siya ngayon. Sige, tumango si Tang Dexen bilang pagsang-ayon. Little Yun, maghintay ka rito. Babalik kami kaagad. Iniutos ni Ren Pinghui kay Shen Yun at mabilis na umalis kasama si Tang Dexen. Gayunpaman, nagtataka si Shen Yun. Huami Biomedical. Bakit naroon ang banal na doktor? Matapos ang lahat, kakakilala lang niya sa Pangulo ng Huami Biomedical, si Su Qingmei, kamakailan lang. Gitling. Sa loob ng Huami Biomedical. Sa opisina ng Pangulo. Nang matapos ni Yang Luo ang tawag, nagtanong si Su Qingmei nang may pagtataka, Yang Luo, sino ang tumawag sa'yo? Sabi ni Yang Luo, si Director Tang mula sa City Center Hospital. Nais niyang magpagamot ng isang pasyente. Oh, tumango si Su Qingmei at nagsabi, Yang Luo, matagal nang gusto ni Director Tang na imbitahan ka bilang doktor sa City Center Hospital. Sabi pa niya, gagawin ka niyang Vice Director. Wala ka bang interes? Umiling si Yang Luo, bagaman doktor ako, hindi ko gusto ang sobrang daming patakaran sa ospital. Kaya kung gusto nila akong magtrabaho sa ospital, huwag na lang. Talagang kakaiba ka. Umiling si Su Qingmei at nagtanong, sige, pupunta ba dito si Director Tang para imbitahan ka? Oo, tumango si Yang Luo. Sabi ni Su Qingmei, kung darating si Director Tang, tulungan mo siya. Matapos ang lahat,
noong na-hospital ang lolo ko, malaki ang naitulong niya sa amin. Nagkibit balikat siyang Luo, mabait naman siya. Tutulungan ko kung kaya ko. Gitling gitling gitling. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto. Talk, talk, talk. Narinig ang sunod-sunod na pagkatok. Sabi ni Su Qingmei, pasok. Bumukas ang pinto at mabilis na pumasok sina Tang Dexon at Ren Pingwei. Pagkapasok, agad na lumapit si Tang Dexon kay Yang Luo at humihingal, "Banal na Dr. Yang, tulungan mo kami." Nakaupo si Yang Luo sa sofa at uminom muna ng tsaa bago kalmadong nagsabi, "Sabihin mo, anong nangyari?" Ito ang direktor ng Jiang City Industry and Commerce Department. Ipinakilala ni Tang Dexon si Ren Pingwei at nagpatuloy, "Kamakailan lang, na aksidente ng malubha sa sasakyan ng kanyang anak na babae at ngayon ay nasa ospital para sa agarang gamutan. Ngunit nakatanggap na siya ng notice ng critical condition. Delikado ang lagay ng kanyang anak at malamang ay hindi na mailigtas. Kaya nais naming hingi ng tulong mo, banal na Dr. Yang." Sinipat ni Ren Pingwei si Yang Luo at napansin niyang napakabata nito. Kung hindi lamang nangako si Tang Dexon na mahusay ang kakayahan ni Yang Luo, hindi niya ito paniniwalaan. "Director Ren, naaksidente ang anak mo. Ayos ka lang ba?" Lumapit din si Su Qingmei. Napabuntong hininga si Ren Pingwei, "Delikado talaga ang lagay ng anak ko. Kung hindi, hindi ko na sana guguluhin si banal na Dr. Yang." "President Su, kilala mo ba siya?" Tumingin si Yang Luo kay Ren Pingwei. Hindi niya masyadong pinansin ang posisyon nito. "Oo," tumango si Su Qingmei, "si Director Ren ay asawa ni President Shen." Pagkarinig nito, biglang nanlamig ang ekspresyon ni Yang Luo. Tumangala siya kay Tang Dexon at sinabi, "President Tang, kung sino man, handa akong gamutin. Pero kung anak ng taong ito, ayoko." "Ha?" Namangha si Tang Dexon, "Banal na Dr. Yang, bakit?" Naguguluhan din si Ren Pingwei, "Banal na Dr. Yang, sa palagay ko hindi naman kita na-offend, tama ba?" Sabi ni Yang Luo, "Hindi mo ako na-offend, pero ang asawa mo ay nakasakit kay President Su. Kaya ayokong tumulong." Nag-usisa si Ren Pingwei, "Banal na Dr. Yang, ano bang nangyari?" Hindi na itinago ni Yang Luo at ikinwento ang nangyari kamakailan sa Blue Bridge Cafe. Matapos marinig iyon, yumuko si Ren Pingwei bilang paghingi ng paumanhin, "Banal na Dr. Yang, talagang samobra ang asawa ko. Humihingi ako ng tawad para sa kanya." Sabi ni Yang Luo ng malamig, "Magkaiba kayo. Siya ay siya. Anong saysay ng paghingi mo ng tawad? At kung magsusorry man, dapat sa President Su, hindi sa akin." Sabi ni Su Qingmei, "Yang Luo, buhay ang nakataya rito. Huwag mo nang isipin iyan. Pumunta ka na agad sa ospital." Kahit masaya siya na ipinagtanggol siya ni Yang Luo, alam niya ang kahalagahan ng sitwasyon. Ayaw niyang mamatay ang pasyente dahil lang dito. Sabi rin ni Tang Dexon, "Tama, Mr. Yang. Sumama ka na sa ospital. Naghihintay na ang anak ni Old Ren sa gamutan mo. Papuntahin na lang natin si President Shen para humingi ng tawad kay President Su mamaya." Kahit siya'y naniniwalang mali si Shen yun, hindi ito ang tamang oras para magbilang ng sama ng loob. Hindi natinag si Yang Luo. "Ano bang kinalaman sa akin ng buhay ng anak niya? Kung gusto ninyo akong tumulong, sige, papuntahin niyo agad dito ang babaeng iyon para mag-sorry kay President Su. Kung hindi, huwag ninyo akong asahan." Ganito talaga si Yang Luo, marunong magtanaw ng utang na loob, pero marunong ding magtanim ng galit kung kinakailangan. Napatingin si Tang Dexon kay Ren Pingwei, "Old Ren, ano?" Huminga ng malalim si Ren Pingwei, "Sige, tatawagan ko si Little Yun ngayon." Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Shen Yun. Maya-maya, mabilis na pumasok si Shen Yun, "Pingwei, anong nangyari? Bakit kailangan mo pa akong papuntahin dito?" Tanong ni Ren Pingwei ng seryoso, "Xiao Yun, inoffend mo ba si President Su at si banal na Dr. Yang?" "Banal na Dr. Yang." Nagulat si Shen Yun, "Sinong banal na Dr. Yang?" "President Shen, siya si banal na Dr. Yang." Itinuro ni Tang Dexon si Yang Luo. "Ha?" Nanlaki ang mata ni Shen Yun, "Hindi ba siya assistant lang ni President Su? Paano siya naging doktor?" Napangisi si Yang Luo, "Sino bang nagsabi na hindi pwedeng maging doktor ang assistant?"
Nakunat ang noo ni Shen Yun at tumingin kay Tang Dexon, Director Tang, baka nagkakamali ka. Umiling si Tang Dexon, walang mali. Siya ang banal na doktor na nagpagaling kay matandang Ginoo Su. Sinabi ni Shen Yun, Director Tang, sa palagay ko hindi mapagkakatiwalaan ang batang ito. Mas mabuti pang puntahan natin si banal na Dr. Huang. Ganito rin ang pakiramdam ni Ren Pingwei, ngunit hindi niya sinabi ng direkta. Sa halip ay, Old Tang, tawagan mo na lang si banal na Dr. Huang at tanungin kung may paraan siya. Kabanata 63, inanunsyo ang kamatayan. Okay, tatawagan ko na ngayon. Tumango si Tang Dexon at tinawagan si Huang Taien. Matagal munang tumunog ang telepono bago ito sinagot. Ipinuwesto ni Tang Dexon sa speaker ang tawag. Direktor Tang, anong kailangan? Narinig ang boses ni Huang Taien. Sabi ni Tang Dexon, Divine Dr. Huang, may pasyente ako rito na gusto kang ipagamot. Sumagot si Huang Taien, oh, anong klaseng pasyente? Sabihin mo ang tungkol sa sakit niya. Hindi nag-atubili si Tang Dexon at tapat na ikinwento kay Huang Taien ang kalagayan ni Little Meng. Matapos marinig iyon, saglit na nag-isip si Huang Taien at saka nagsabi, Din Tang, kung ako ang kikilos, baka mailigtas ko ang buhay ng batang iyon. Pero, malamang ay imposibleng tuluyang gumaling siya. Kahit mabuhay, malamang ay bedridden na siya habang buhay. Ngunit kung ang aking master na si Yang Luo ang kikilos, malaki ang tsansa na tuluyan niyang mapagaling ang batang iyon. Sa isang iglap, tumahimik ang opisina. Parehong napatitig sa cellphone sina Ren Pingwei at Shen Yun bago sila napatingin kay Yang Luo. Kanina ay hindi sila naniniwala kay Yang Luo, pero ngayong narinig nila mismo kay Huang Taien, wala na silang magawa kundi paniwalaan ito. Si Huang Taien ang numero 1 Divine Doctor sa Jiang City, kaya't hindi siya basta-basta magsasalita ng walang basehan. Din Tang, nag-aaral pa ako ngayon ng acupuncture technique na itinuro sa akin ng master ko. Hindi na muna ako makikipag-usap. Pakiimbito na lang ang master ko. Pagkasabi noon, binaba ni Huang Taien ang tawag. Natauhan din si Ren Pingwei. Ngayon, wala na siyang magagawa kundi hilingin sa binatang ito na kumilos. Sumigaw siya kay Shen Yun, Xiao Yun, mula nang maging presidente ka ng Heroes Chamber of Commerce, lalo ka lang naging arrogant at bastos. Minsan nga, pati ako hindi ka na matiis. Alam ko na mangyayari ang ganito balang araw. Sinabi na rin ni Divine Doctor Yang kanina na kung hindi ka hihingi ng tawad kay President Su, hinding-hindi siya kikilos para iligtas si Little Meng. Ano pang hinihintay mo? Humingi ka ng tawad kay President Su. Nang inig ang katawan ni Shen Yun at nawala ang dating kay-abangan. Agad siyang yumuko kay Su Qingmei, President Su, humihingi ako ng paumanhin sa aking kay-abangan at kawalang galang ngayon. Pasensya na, pakiusap, kumbonsihin mo si Divine Doctor Yang na iligtas ang anak ko. Napabuntong hininga si Su Qingmei at sinabi kay Yang Luo, tulungan mo si President Shen. Nagsisi na siya, okay, President Su, para sa'yo, tutulungan ko sila. Ibinaba ni Yang Luo ang hawak na tasa ng tsaa at tumayo. Sinabi niya kina Tang Dexon at sa iba pa, ano pang hinihintay ninyo? Fair na, sige. Divine Dr. Yang, pakiuna ka na. Nag-anyaya si Tang Dexon. Agad na umalis si Yang Luo kasama sina Tang Dexon at nagtungo sa hospital sa gitna ng lungsod. Mabilis ang takbo ng sasakyan at nakarating sila sa ospital sa loob lamang ng wala pang 20 minuto. Pagdating doon, dumiretso sila sa elevator papuntang ikatlong palapag at naglakad patungo sa operating theater. Pagdating nila roon, sakto namang bumukas ang pinto ng operating theater. Lumabas si Dr. Zhang. Dr. Zhang, kumusta ang lagay? Agad tanong ni Tang Dexon. Dr. Zhang, ayos lang ba ang anak ko? Tanong din ni Ren Pingwei. Napabuntong hininga si Dr. Zhang, tiningnan sina Ren Pingwei at Shen Yun at sinabi, pasensya na. Tumigil na ang tibok ng puso ng anak ninyo. Wala na siyang senyales ng buhay. Hindi, imposible, hindi pwede ito. Sinungaling ka, hindi pwedeng patay na ang anak ko, hindi. Nang inig at tuluyang naglupasay sa pag-iyak sina Ren Pingwei at Shen Yun. Ngunit kumunat ang noo ni Yang Luo at dirdiretsong pumasok sa operating theater. Hoy, sino ka? Hindi pwedeng pumasok dito ang mga hindi staff. Pigil ni Dr. Zhang.
Agad namang sumabat si Tang Dexon, Dr. Zhang, siya si Divine Dr. Yang na nagpagaling kay Old Master Su. Hayaan mo siyang pumasok at tingnan. Aba, siya pala yun. Ang bata niya. Nagulat si Dr. Zhang. Paano naging posible na ganito siya kabata? Nang gumaling si Old Master Su, wala siya roon dahil nasa ibang ospital siya para mag-aral, kaya hindi niya personal na nakilala si Yang Luo. Sabi ni Dr. Zhang, pero patay na ang pasyente. Kahit siya pa ang Divine Doctor, wala na siyang magagawa. Sumagot si Yang Luo, iyan ay sa palagay mo lang, hindi sa akin. Papasok kami at hahayaan si Divine Doctor Yang na tingnan. Sabi ni Tang Dexon at sinundan si Yang Luo papasok. Sumama rin si Dr. Zhang. Muling nagsara ang pinto ng operating theater. King Hui, may pag-asa pa ba ang anak natin? Nanginginig na tanong ni Shen Yun. Ginigilid ang luha, sabi ni Ren Pinghui, si Divine Doctor Yang ang master ni Divine Doctor Huang. Baka may pag-asa pa, pero kahit sinabi niya iyon, halos wala na siyang pag-asa sa puso niya. Sa loob, nakita ni Yang Luo ang batang babae na balot sa dugo at nakahiga sa operating table, hindi na humihinga. Ayon sa mga instrumento, wala na rin itong senyales ng buhay. Direktor Tang, sino itong binata? Bakit nandito siya? Tanong ng ibang doktor na hindi kilala si Yang Luo. Divine Doctor Yang, nandito ka. Pero patay na ang bata. Wala nang silbi kahit ikaw ay nandito, sabi ng isang doktor na nakakakilala kay Yang Luo. Lumapit si Yang Luo at kinapa ang pulso ng bata. Hindi pa siya patay. Ano? Hindi pa patay. Imposible yan. Tama, tumigil na ang puso niya. Paano hindi siya patay? Nagulat ang mga doktor at hindi makapaniwala. Hindi na nagsalita pa si Yang Luo. Kinuha niya ang isang kahon ng silver needles at inilapag sa mesa. Pagkatapos, kumilos ang kanang kamay niya. Swish, 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 swish. Lumipad palabas mula sa kahon ng siyam na karayom na magkakaiba ang haba at taba. Kumislap ang mga ito sa liwanag bago tumusok sa iba't ibang acupuncture points ng bata. Buzz buzz buzz. Sabay-sabay na umuga ang siyam na karayom na iyon. Dahil kritikal ang lagay ng bata, agad ginamit ni Yang Luo ang 9 Needles of Heavenly Dao. Bukod pa roon, nang tumusok ang karayom, tumigil ang pagdurugo ng bata. Napanganga ang mga doktor sa nakita. Ngunit sa totoo lang, hindi lang iyon para pigilan ang pagdurugo. Ginagamit din ni Yang Luo ang karayom upang ayusin ang nasirang mga internal organs ng bata. Para mapabilis ang paggaling, ginamit din ni Yang Luo ang kanyang True Chi. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa dibdib ng bata at tuloy-tuloy na nagpasok ng True Chi. Habang dumadaloy ito, mas mabilis na nagsimulang maghilom ang mga organs ng bata. At makalipas ang wala pang kalahating oras, biglang tumunog ang makina sa operating theater. Dumiretso ang tingin ng lahat sa electrocardiogram at natigilan. Nakatayo silang parang mga estatwa. Kabanata 64, Himala sa Medisina. Ang ECG, na dati tuwid ang linya, ay muling nagsimulang gumalaw. Bukod pa roon, ang tibok ng puso ay nagsimulang tumaas ng tuloy-tuloy. 10, 20, 30, hanggang sa umabot sa normal na antas ng tibok ng tao. Mas mahigit, paano ito posible? Tumatibok ulit ang puso ng batang ito. Hindi mapigilan ng isang doktor ang matinding kasiyahan at napasigaw. Ang iba pang mga doktor ay napanganga at hindi makapagsalita sa matagal na sandali. Mahigpit na pinisil ni Tang Dexon ang kanyang kamao sa tuwa. Totoo nga, ang pag-imbite kay banal na Dr. Yang ang pinakamatalinong desisyon. Ang patay ay nabuhay muli. Hindi pinansin ni Yang Luo ang lahat. Kumislap ng bahagyang gintong liwanag ang kanyang mga mata habang sinisiyasat ang buong katawan ng batang babae na parang laser radar. Sa pamamagitan ng kanyang balat, malinaw niyang nakita ang bawat naputol na meridian at bawat butong na bali sa katawan ng bata. Kaya't ginamit niya ang isa pang pinakamataas na teknik ng Immortal Doctor Classics, ang Tendon-Changing Bone Forging Hand, at sinimulang pagsamasamahin muli ang naputol na mga meridian at buto ng bata. Habang pinaiikot niya ang kanyang True Chi, kumislap ang nakakasilaw na gintong liwanag mula sa kanyang mga palad. Namangha ang lahat sa tagpong iyon. Mas mahigit, maari kayang Diyos na nagkatawang tao ang binatang ito. Gayunman, nalilito pa rin sila at hindi alam kung ano ang ginagawa ni Yang Luo.
Subalit nang makita nila ang kanyang seryosong anyo, hindi sila nang ahas na gambolain siya at tahimik lamang na nanood. Lumipas ang mga segundo, makalipas ang kalahating oras, mas mahigit, few. Malalim na bamantong hininga siyang Luo at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Mas mahigit, sige, ligtas na siya. At sa mismong sandaling iyon, idinilat ng batang babae sa mesa ng operasyon ang kanyang mga mata. Medyo tuliro pa siya at hindi alam kung ano ang nangyayari. Mas mahigit, gising siya. Buhay ang bata. Diyos ko, buhay siya. Buhay ang bata. Isang himalang muling pagkabuhay, banal na doktor, tunay na banal na doktor. Sigaw ng mga doktor, halos mamula sa tuwa ang kanilang mga mata. Agad na kumilos si Tang Dexon, bilasan niyo at suriin ang katawan ng bata. Agad na nagsagawa ng pagsusuri ang mga doktor. Pagkalipas ng ilang minuto, mas mahigit, direktor, normal na ulit ang lahat ng vital signs ng bata. Hindi lang iyon, naayos din ang naputol na mga meridian, nasirang laman loob, at nabaling mga buto niya. Kahanga-hanga. Nakakagawa pala ng operasyon ang tradisyonal na medisina. Namangha ang mga doktor at tinitigan siyang Luo ng may labis na paggalang. Wala pang kahit anong doktor, maging kanluranin man o Tsino, na nakapagligtas ng patay sa ganito kaikling panahon. Mas mahigit, himala, masayang tinapik ni Tang Dexon ang balikat niyang Luo, banal na Dr. Yang, lumikha ka ng isang himala sa kasaysayan ng medisina. Ngunit nanatiling kalmado siyang Luo, para bang ordinaryo lamang ang ginawa niya. Iniligpit niya ang mga pilak na karayom at tahimik na lumabas ng silid opera. Agad siyang sinundan ni Tang Dexon. Gitling-gitling-gitling. Sa labas ng silid opera, matamang naghihintay sina Ren Pingwei at Shen Yun. Bagaman wala silang masyadong pag-asa at iniisip na hindi na maliligtas ang kanilang anak, kumakapit pa rin sila sa maliit na pag-asang baka mangyari ang himala. Pagbukas ng pinto, lumabas sina Yang Luo at Tang Dexon. Mas mahigit, Old Tang, banal na Dr. Yang, kamusta ang anak ko? Mabilis silang lumapit, parehong kinakabahan at halos hindi makahinga. Nagkunwaring mabagal magsalita si Tang Dexon, ito. Nanlamig ang dalawa sa narinig at bumagsak ang kanilang mga puso. Mas mahigit, Old Tang, sabihin mo na lang. Handa na kami, ani Ren Pingwei. Direktor Tang, ang anak ko, siya ba? Halos maiyak na sabi ni Shen Yun. Mas mahigit, buhay. Bago pa siya matapos magsalita, binitiwan ni Tang Dexon ang dalawang salita. Mas mahigit, buhay, alam ko, mahina niyang sambit, ngunit agad ding napahinto at napatingin, ano? Sinabi niyo bang buhay ang anak ko? Halos manginig ang labi ni Ren Pingwei, Old Tang, nagbibiro ka ba? Mas mahigit, seryoso ako. Buhay si Little Meng, iniligtas siya ni banal na Dr. Yang. Mas mahigit, totoo ba? Mas mahigit, oo, at hindi lang iyon, lahat ng pinsala niya ay tuluyang gumaling. Paglabas niya ng ospital, mabubuhay siya gaya ng normal na bata. Pagkasabi nito, muling bumukas ang pinto at inilabas ng mga doktor ang kama ng bata. Si Ren Meng iyon, mas mahigit, Little Meng. Agad siyang nilapitan ng kanyang mga magulang. Mas mahigit, Daddy, Mommy, nanaginip ako ng mahaba, akala ko hindi ko na kayo makikita ulit. Mas mahigit, Little Meng, huhuho. Yamakap ng mahigpit sina Ren Pingwei at Shen Yun sa kanilang anak habang umiiyak. Maging sina Tang Dexon at ang iba pang doktor ay napaluha. Di nagtagal, hinailan ni Ren Pingwei si Shen Yun at sabay silang lumuhad sa harap ni Yang Luo. Mas mahigit, banal na Dr. Yang, salamat sa pagligtas sa anak ko. Simula ngayon, ang mga problema mo ay problema ko na rin. Patawad kung naging bastos ako noon sa iyo at kay President Su. Hindi ko na uulitin. Maamong tinulungan silang tumayo ni Yang Luo. Mas mahigit, Mr. Ren, President Shen, walang anuman. Napaka-cute ni Little Meng, hindi ko siya pababayaan. Mas mahigit, Little Meng, magpasalamat ka kay kuya, sabi ni Ren Pingwei. Mas mahigit, salamat po, kuya. Ngiti ni Ren Meng. Pinatong ni Yang Luo ang kamay sa ulo ng bata, walang anuman. Napakabait mo. Pagkatapos, inilabas ni Shen Yun ang isang bank card. Mas mahigit, banal na Dr. Yang, may 10 milyong yuan dito. Ang password ay 666. Tanggapin mo ito bilang pasasalamat namin. At huwag kang mag-alala.
Tutulungan ko si President Su na makipag-usap sa mga boss ng Chamber of Commerce para hindi matigil ang pakikipag-ugnayan nila sa Huami Biomedical. Kabanata 65, sumama ka sa amin. Oo, oo, oo. Dibinong Dr. Yang, bilis, tanggapin mo na. Huwag ka nang tumanggi. Kinuha ni Ren Pinghui ang bank card mula kay Shen Yun at pilit na inilagay sa kamay ni Yang Luo. Sige, tatanggapin ko na. Ngumiti at tumanggo si Yang Luo bago itinago ang bank card. Dibinong Dr. Yang, napag-isipan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Sa sandaling iyon, lumapit si Tang Dexon. Ano yun tungkol saan? Napakunot noo si Yang Luo at tila hindi naintindihan ang tinutukoy. Nang kausap, nagkuskos ng kamay si Tang Dexon at ngumiti, tungkol sa pagpunta mo sa aming ospital bilang Deputy Director. Ay! Napailing si Yang Luo at sinabing, President Tang, kalimutan na natin iyan. Talagang ayokong maging doktor sa ospital. Hindi pa rin sumusuko si Tang Dexon at sinabing, Dibinong Dr. Yang, ganito na lang. Hindi mo kailangang magtrabaho sa ospital namin. Hawakan mo lang ang posisyon bilang Honorary Deputy Director. 10 milyon ang taunang sahod mo. Ano sa tingin mo? Ano naman ang kailangan kong gawin? Tanong ni Yang Luo nang may pagtataka. Sabi ni Tang Dexon, kung sakaling magkaroon ng problema ang ospital namin sa hinaharap, kailangan mo lang tumulong. Nakumbinsi din ni Ren Pinghui, Dibinong Dr. Yang, sa tanda ng sinseridad ni Old Tang, payag ka na. Nag-isip sandali si Yang Luo. Dahil posisyon lang ang hawak at hindi naman kailangan magtrabaho, pwede naman siyang tumulong paminsan-minsan. Pagkatapos mag-isip, tumanggo siya at nagsabi, sige, pumapayag ako. Salamat, Dibinong Dr. Yang. Tuwang-tuwa si Tang Dexon at agad na nagsabi, Dibinong Dr. Yang, gagawin ko ang kontrata sa loob ng 2 araw. Personal ko itong ihahatid sa iyo. Sige, tumanggo si Yang Luo. Sabi ni Ren Pinghui, Dibinong Dr. Yang, gusto sana kitang ilibre ng pagkain bilang pasasalamat, pero kakagaling lang ni Little Meng, kaya kailangan naming manatili at samahan siya. Pasensya na talaga. Sagot ni Yang Luo, samahan mo si Little Meng. Marami pang pagkakataon para kumain. Salamat sa pag-unawa, Dibinong Dr. Yang. Tumanggo si Ren Pinghui. Matapos mag-usap sandali kasama sina Tang Dexon at Ren Pinghui, umalis na si Yang Luo sa ospital. Paglabas niya, madilim na ang langit. Tumawag si Su Qingmei. Sinagot ni Yang Luo. Yang Luo, kumusta ang sitwasyon? Agad na tanong ni Su Qingmei. Huwag kang mag-alala. Lubusan ko ng pinagaling ang batang babae, sagot ni Yang Luo. At saka, sinabi ni President Shen na tutulungan kanyang makipag-usap sa mga boss ng Heroes Chamber of Commerce para huwag nilang putulin ang kontrata nila sa Huami Biomedical. Buti naman, huminga ng maluwag si Su Qingmei at sinabing, Yang Luo, malaki na naman ang naitulong mo sa akin. Salamat, fiancé kita, dapat lang natulungan kita. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Nakangiting sagot ni Yang Luo. Nasa kumpanya ka pa ba? Oo, pero pauwi na rin ako. Umuwi ka na rin diretso. Sige. Pagkababa ng tawag, sumakay si Yang Luo sa taxi papuntang Imperial River Court. Pagdaan nila sa ilang pangunahing kalsada, napadaan ang kotse sa mas mataong lugar. Ngunit pagdating sa isang kanto, bigla, isang itim na Land Rover ang sumulpot at hamarang sa daraanan. Screech! Nagulat ang driver ng taxi at mabilis na promino. Dumulas pa ang kotse ng higit 10 metro bago tuluyang huminto. Kasunod nito, 3 pang itim na Land Rover ang lumapit mula sa likuran at huminto, hinaharangan ang taxi. 4 na Land Rover ang pumulibot sa kanila. Ano to? Anong nangyayari? Gulat na tanong ng taxi driver. Medyo kumitid ang mga mata ni Yang Luo. Mukhang para sa kanya ang mga taong ito. Pero hindi niya sigurado kung kaaway o kakampi. Bumukas ang pinto ng 4 na Land Rover. 8 babaeng slim na nakaitim na suit, may nakatali ang buhok sa ponytail, ang bumaba at naglakad papalapit sa taxi. Matatalim ang tingin nila at may aura ng panganib, halatang hindi sila ordinaryong tao. Nanginginig ang driver at pinagpapawisan ng malamig. Anong meron sa mga babaeng to? Parang gusto nila akong patayin. Mula't mula pa'y maayos naman akong mamamayan, wala akong inaway. Sabi ni Yang Luo, Kuya, wala kang kinalaman dito. Ako ang pakay nila. Ha! Gulat na sagot ng driver. Kailan mo naman na-offend ang mga to?
Brother, magpulis ka na. Hindi na kailangan. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang kasalanan dito. Binayaran niyang Luo ang pamasahe, bumaba ng taxi, at sinalubong ang 8 babae. Agad siyang nilapitan ng mga babae. Tanong ng pinunong babae, ikaw ba si Yang Luo? Oo, tumango si Yang Luo na may ngiti. Pwede ko bang malaman kung bakit niyo ako hinahanap ngayong gabi? Para ba pag-usapan natin ang buhay? Napakunot Nuo ang 8 babae sa biro niya. Gusto na sanang magalit pero nagpigil sila. Iniutos kasi ng presidente nila na imbitahan lamang siya. Sabi ng pinuno, Ginoong Yang, gusto kang makausap ng presidente namin. Sumama ka sa amin. Presidente, tila nagtataka si Yang Luo. Sino ba ang presidente ninyo? Westwind Chamber of Commerce, si Zhongling yun, sagot ng babae. Ah, presidente pala ng Westwind Chamber of Commerce. Tumango si Yang Luo. Ano kaya ang gusto niyang pag-usapan? Baka naman may patibong din siya tulad ni Jiang Tianlong at gusto akong patayin. Kung ganoon nga, hindi na lang. Wala akong interes makipaglaro sa presidente ninyo. Sagot ng pinuno, kung hindi ka nga natakot kay Master Long, bakit ka matatakot sa presidente namin? At saka, kung gusto ka niya talagang patayin, bakit ka pa niya iimbitahan? Biglang nagtanong si Yang Luo, maganda ba ang presidente ninyo? Napatigil ang pinuno. Nagtinginan din ang iba, hindi alam kung anong ibig sabihin ni Yang Luo. Sumagot ang pinuno, syempre, napakaganda ng presidente namin. Kung ganoon, sasama ako. Tumango si Yang Luo at ngumiti. Mas okay nang makilala ang magagandang presidente kaysa makipag-usap sa malalaking mama. Ang totoo, gusto niya talagang makilala ang presidente para itanong kung kailan niya makikita si King Zenon. Please, iniaya ng pinuno. Sumakay si Yang Luo sa sasakyan at umalis kasama ang 8 babae. Nang makaalis ang mga Land Rover, saka lang nakahinga ng maluwag ang taxi driver at bulong, sino kaya ang mga babaeng yun? Talagang muntik na akong atakihin sa kaba. Kabanata 66, Luntiang Kawayan. Mabagal na umuusad ang sasakyan sa kalsada. Samantala, nakapikit si Yang Luo sa likurang upuan, nagpapahinga. Ang lider ng grupo, na nakaupo sa upuang katabi ng driver, ay lihim na nakatingin kay Yang Luo na may halong pagtataka. Hindi ba masyado siyang kalmado? Kung ibang tao iyon, siguradong sobrang kabado na kapag nalaman na haharap sila sa Pangulo. Pero ito, parang walang pakialam. Kaya pala sinabi ni Master Long na dapat alisin ang batang ito. Napakabata pa, pero nagawa ng talunin si Master Long. Ang pagiging kalmado niya ay hindi basta-basta. Kung hindi siya aalisin, baka maging malaking banta siya sa 4 na pangunahing samahan ng kalakalan sa Jiang City. Tahimik ang biyahe. Umabot ng halos 1 oras bago sila nakarating sa harap ng isang clubhouse sa kanlurang distrito. Ang clubhouse ay marangya at tinatawag na Starry Night Clubhouse. Ang mga attendant ay pawang kababaihan, naka-high-cut na cheongsam, mahahaba at mapuputing binti, tunay na kaaya-ayang tingnan. Pagkababa ng sasakyan, sumunod si Yang Luo sa babaeng leader papasok ng clubhouse, kasunod ang 7 pang kababaihan. Habang naglalakad, napapatingin ang lahat ng tao sa loob at labas, waring curious kay Yang Luo. Hindi kasi pamilyar ang mukha niya, ngayon lang nila ito nakita. Pagdaan sa mahabang pasilyo, nakarating sila sa isang maluwang at maliwanag na bulwagan. Sa magkabilang gilid, may higit 20 babaeng nakasuot ng itim na business suit na nakatayo ng tuwid, malamig ang tingin. Sa harapan, may 2 pinto na nakasara. Lumapit ang babaeng leader at magalang na nagsabi, President, narito na po si Ginoong Yang. Mula sa loob, may marinig na kaaya-ayang tinig. Papasukin mo siya, Mr. Yang, tuloy po, kayo. Ipinagbukas ng pinto ang babae, at nang makapasok si Yang Luo, muling isinara ang pinto. Pagpasok niya, bumungad agad ang isang malaking swimming pool. Isang dalagang nakasuot ng itim na bikini ang kasalukuyang lumalangoy. Sa gitna ng pagwisik ng tubig, kapansin-pansin ang makinis at maputing balat, pati ang magandang hubog ng katawan. Ramdam din ni Yang Luo na isa itong martial warrior na nasa kalagitnaang antas ng Connate Realm. Bahagyang naningkit ang mga mata niya. Mukhang ito ang Pangulo ng Westwind Chamber of Commerce, si Zhongling yun. Makalipas ang ilang sandali, lumangoy patungo sa gilid ng pool si Zhongling yun at umahan, tumuntong ng matatag gamit ang mahahaba at mapuputing binti.
Paglapit kay Yang Luo, tinanggal niya ang swimming cap at bumagsak ang kanyang mahabang itim na buhok. Isinuot niya ang bathrobe. Ngayon, malinaw na nakita ni Yang Luo ang mukha ng babae, hugis itlog ang mukha. Hindi man sobrang perpekto ang mga tampok, maganda pa rin at may kakaibang dating. Lalo na ang tingin sa kanyang mga mata, may halong tapang at nakamamatay na aura, kakaiba sa karaniwang babae. Siya nga, si Zhong Lingyun, na tinaguriang Bamboo Green, pangalan din ng isang uri ng makamandag na ahas. Ikaw si Yang Luo, tanong ni Zhong Lingyun habang sinusuri siya. Ako nga, tumango si Yang Luo. Mas bata ka pala kaysa sa litrato, ani Zhong Lingyun. Hindi ko inaasahan na may ganyang lakas ka sa murang edad. Kaya mo palang talunin ang 5 Heavenly Kings ng Eastern Alliance at si Jiang Tianlong. Hindi ka basta-basta. Bago pa man siya imbitahan dito, naimbestigahan na niya ang ilang detalye tungkol kay Yang Luo. Ngunit, tanging mga pangyayari mula nang dumating ito sa Jiang City ang nakuha niya, ang nakaraan at pinagmulan nito ay tila misteryo. Mas lalo siyang na-curious. Para sa akin, walang-wala ang 5 Heavenly Kings at si Jiang Tianlong, malamig na sagot ni Yang Luo. Ngumiti si Zhong Lingyun at nag-abot ng kamay, maupo ka, Mr. Yang. Umupo rin siya sa reclining chair at nagsindi ng sigarilyo. Alam mo na siguro kung sino ako, sabi ni Zhong Lingyun. Oo, Pangulo ng Westwind Chamber of Commerce, si Zhong Lingyun. Tama, tumango ito. Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag? Para patayin ako, sagot ni Yang Luo nang walang pakialam. Umiling si Zhong Lingyun. Ikanwento na ni Jiang Tianlong sa akin at sa dalawa pang pangulo ang ginawa mo sa Dragon Bay Manor. Gusto niya kaming magsanib puwersa para alisin ka. Pero, gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Pagkakataon, kunot noong tanong ni Yang Luo. Oo, ani Zhong Lingyun. Pagkakataon na sumali sa aming Westwind Chamber of Commerce. Medyo nagulat si Yang Luo, hindi niya inasahan na imbes na patayin siya, gusto pala siyang i-recruit. Oo, tumango si Zhong Lingyun. Hinahangaan ko ang tapang at lakas mo. Kung sasali ka, may iligtas ko ang buhay mo. At alang-alang sa akin, hindi ka nagagalawin ni na Jiang Tianlong. Umiling si Yang Luo, kalilimutan ko na lang. Hindi ko ugali na maging tauhan ng kahit sino. Mr. Yang, huwag ka munang magmadali sa pagtanggi. Kinuha ni Zhong Lingyun ang walkie-talkie at nagsabi, pumasok kayo. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng nakaitim na suit kasama ang 5 babaeng nakabikini. May iba't ibang kulay ng balat, may asyano, puti, at mestiza. Lahat ay magaganda at may kahangahangang pangangatawan. Napakunot ang noo ni Yang Luo. President Zhong, ano ang ibig sabihin nito? Ngumiti lang si Zhong Lingyun. Mr. Yang, basta sasali ka sa aming Westwind Chamber of Commerce, iyon na silang 5. Napabuntong hininga si Yang Luo. Ginagamit pa talaga ng babae ang ganyang pang-akit. Hindi siya interesado, kahit gaano pa sila kaganda, mas maganda pa rin. Sina Su Qingmei, Su Wangqiu, at Qin Yimo. Pasensya na, President Zhong. Wala akong interes sa kanila. Talaga, ngumiti si Zhong Lingyun at muling nagsalita sa walkie-talkie. Maya-maya, pumasok ang 4 pang babaeng nakaitim na suit, bitbit ang 4 na malalaking itim na leather box. Paglapit sa harap ni Zhong Lingyun, binuksan nila ang mga kahon, puno ng salansan ng berdeng dolyar. Maging ang 5 babae ay napatingin ng mariin sa pera, tila hindi makaalis ang tingin. Itong pera, iyo rin, basta sasali ka, sabi ni Zhong Lingyun. Umiling muli si Yang Luo. Wala akong interes sa mga bagay na yan. Medyo naiinis na si Zhong Lingyun, pero muli niyang kinuha ang walkie-talkie. Maya-maya, may pumasok ulit na babaeng nakaitim na suit, dala naman ay isa pang itim na leather box. Kabanata 67, walang silbi. Sa loob ng kahon ay may mga susi ng Villa at ilang susi ng kotse. Mayroong mga Lamborghini, Ferrari, Land Rover, Mercedes-Benz, at BMW. Itinuro ni Zhong Lingyun ang kaongyari sa balat at ang 5 babae, saka sinabi. Ginoong Yang, basta't sumali ka sa Westwind Chamber of Commerce namin, lahat ng mga kotse, bahay, at mga gandaing ito ay magiging iyo. Para sa kanya, walang lalaking makakatanggi sa bahay, kotse, o babae. Ngunit umiling pa rin si Yang Luo at sinabing, Pangulo Zhong, bagamat mas marunong kang makitungo kaysa kay Jiang Tianlong.
Pasensya na, pero wala talaga akong balak sumali sa alinmang Chamber of Commerce. Sigurado ka bang ayaw mong pag-isipan ulit? Tanong ni Zhong Lingyon na may bahid pa ng pagkainis. Bagamat ang apat na Chamber of Commerce ay pawang nagtatrabaho para kay Haring Zenon, may kompetisyon pa rin sa pagitan nila. Nang malaman niyang makapangyarihan si Yang Luo, unang pumasok sa isip niya ay rekrutahin ito. Hindi na kailangan pang pag-isipan. Umiling si Yang Luo. Pagkarinig nito, bahagyang nagalit si Zhong Lingyon. Nagpakita na siya ng sapat na sinseridad, pero hindi niya akalaing tatanggihan pa rin siya ng binata. Para sa kanya, tila hindi siya nirerespeto. Tiningnan niya si Yang Luo ng malamig at sinabi, "Kung tatanggihan mo ako ngayon, mamamatay ka sa susunod na magsanib puwersa ang apat na Chamber of Commerce para labanan ka." Nanlamig din ang ekspresyon ni Yang Luo. Tinitigan niya si Zhong Lingyon at mababang tinanong, "Tinatakot mo ba ako?" Pinatay ni Zhong Lingyon ang sigarilyo at sinabing, "Hindi kita tinatakot, sinasabi ko lang ang totoo. Ininsulto mo si Jiang Tianlong at nanakit ka ng maraming tao mula sa Eastern Alliance. Kapital na krimen na iyon. Bukod pa riyan, nagmalaki ka pa at sinabi mong gusto mong sumuko si Haring Zenon sa iyo. Para ka nang nagsaboy ng langis sa apoy. Ngayon, tanging ang Westwind Chamber of Commerce lang ang makakapagprotekta sa iyo. Ni ang pamilya Su ay hindi ka kayang protektahan." Napangiti si Yang Luo. "Anong ikinangiti mo?" Tanong ni Zhong Lingyon habang nakakunot ang noo. Tumigil sa pagngiti si Yang Luo at matalim na tumingin kay Zhong Lingyon. "Pangulo Zhong, hindi pa ako natakot kailanman sa apat ninyong Chamber of Commerce, at hindi ko kailanman naisip na ipaubaya sa iba ang pagprotekta sa akin. Dahil hindi ko iyon kailangan." Mababang tinig ni Zhong Lingyon. "Ginoong Yang, alam kong may kakayahan ka. Pero gaya ng kasabihan, dalawang kamao ay hindi matatalo ang apat na kamay. Kung magsanib puwersa ang apat na Chamber of Commerce at ipadala lahat ng kanilang eksperto, sa tingin mo ba may pag-asa ka pang mabuhay?" Magsasanib puwersa. Lahat ng eksperto. Makitid ang mga mata ni Yang Luo at ngumiti. "Para sa akin, lahat ng tinatawag ninyong eksperto ay walang silbi." Pagkasabi nito, agad na nagalit ang mga babaeng nakaitim na suit. Kay abangang sobra, paano niya nasabing walang silbi ang lahat ng eksperto ng apat na Chamber of Commerce? Hindi yun katanggap-tanggap. Halos humihingal sa galit si Zhong Lingyon, at kumislap ang pagnanais pumatay sa kanyang mga mata. Hindi pinansin ni Yang Luo ang kanilang galit at tumayo. "Pangulo Zhong, gabi na. Hindi na ako makikipag-usap pa. Ipinapayo ko sa iyo na huwag mo akong udyukin pa. Ipatawag mo na lang agad si Haring Zenon na humarap sa akin. Iyan ang pinakamainam na solusyon." Pagkasabi ay lumakad na siya paalis. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang boses ni Zhong Lingyon mula sa likuran. "Akala mo ba makakaalis ka basta-basta?" Pagkatapos ay kumilos siya, sa lakay, sa utos na iyon. Sabay-sabay na gumalaw ang anim na babaeng nakaitim na suit at sumugod kay Yang Luo. Higit pa roon, may mahigit 10 babaeng nakaitim na suit na pumasok. Kalahati sa kanila ay mga martial warrior na may pambihirang lakas. Ang iba naman ay mga bihasang martial artist. Napabuntong hininga si Yang Luo. "Ayaw ko talagang sakta ng babae, pero bakit niyo ako pinipilit?" Pagkasabi nito, 4 na babae ang sabay na umatake, tinatarget ang mga parte ng katawan na pwedeng ikamete. Magaling ang koordinasyon nila, kaya mahirap silang tapatan ng ordinaryong tao. Sa kasamaang palad, si Yang Luo ang kalaban nila. Pag-atake pa lang nila, bahagyang ikaniling ni Yang Luo ang katawan kaya't hindi siya tinamaan. Pagkatapos, dinakno niya ang palso ng 2 babae at mariing inihampas ang mga ito. Bang! 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 Parang mga sako ng buhangin, lumipad palayo ang 4 na babae at sabay na nahulog sa pool. Bago pa man makaahon ang 4, dumagsa na ang iba pang mga babae, mabilis ang suntok, hampas, at sipa, tila bagyong humahampas sa paligid. Kumikilos si Yang Luo na parang multo, mabilis at hindi matamaan. Sa bawat hampas ng palad niya, ilang babae ang lumilipad palayo. Sa ilang segundo lang, mahigit 20 babae ang nasa pool na. Sa sandaling iyon, kumilos na rin si Zhong Lingyon. May hawak siyang ahas hugis na punyal na kumikislap ng berde, parang totoong makamandag na ahas. Mabilis niyang tinutok ito sa lalamunan ni Yang Luo.
Ngunit ng mga 20 sentimetro na lang ang layo, bigla itong huminto. Hinuli ito niyang Luo gamit ang dalawang daliri. Pagkatapos ay mariin niyang pinisil, dahilan para mabitawan ni Zhong Lingyun ang punyal na tumilapon at tumusok sa pader. Nanlaki ang mata ni Zhong Lingyun at mabilis na binago ang atake, sinuntok niya sa dibdib si Yang Luo. Talagang bagay sa pangalan mo, mapanganib ka. Biro ni Yang Luo. Hinawakan niya ang palso ni Zhong Lingyun para hindi makawala. Buwisit, sigaw ni Zhong Lingyun. Mula sa kanyang baywang at tiyan, itinapon niya ang kanyang mahaba at maputing binti para sipain sa tagiliran si Yang Luo. Mabagal, malamig na sagot ni Yang Luo, saka hinawakan ang kanyang bukong-bukong. Isang hakbang pasulong, halos magdikit ang kanilang katawan. Dahil manipis lang ang suot ni Zhong Lingyun, isang bathrobe at bikini, ramdam ni Yang Luo ang lambot ng katawan ng babae. Bitawan mo ako, namula si Zhong Lingyun at sumigaw. Umalis ka na, hindi binitiwan ni Yang Luo si Zhong Lingyun. Sa halip, ginamit niya ang lakas ng kanyang mga braso at inihagis siya patungo sa swimming pool sa di kalayuan. Aahhh! Sumigaw si Zhong Lingyun at bumagsak ng malakas sa pool na may kasamang malakas na plok. Sumabog ang tubig sa lahat ng direksyon, at hindi sinasadyang nakalunok ng ilang lagok ng tubig si Zhong Lingyun. Pumalakpak si Yang Luo at nanukso, President Zhong, talagang maganda ang hubog ng katawan mo. Karapat-dapat ka talagang sa pagsasanay ng martial arts. Sige na, hindi na kita paglalaruan pa. Column. Matapos sabihin iyon, naglakad si Yang Luo palabas. Hayop ka, papatayin talaga kita, sigaw ni Zhong Lingyun kay Yang Luo. Kumaway si Yang Luo nang hindi lumilingon at sinabing, bilasan mo at tawagin si Haring Zenan para makita ako. Hindi niyo ako kaya, pigilan ang lalaking yan. Kailangan natin siyang patayin. Sumigaw ang ibang mga babaeng nakasuot ng itim na suit at handa ng humabol. Teka, agad silang pinigilan ni Zhong Lingyun. President, bakit po? Hahayaan na lang ba nating makatakas ang makong na iyon? Nagsalita ang mga babae sa itim na suit ng sunod-sunod. Huminga ng malalim si Zhong Lingyun at sinabing, hindi niyo siya kayang talunin. Kung hahabol kayo ngayon at magagalit siya, baka walang makaligtas sa inyo. Pero hindi natin pwedeng palampasin to. Sobrang mayabang siya, galit na wika ng isa sa mga babae. Siyempre, hindi natin siya palalampasan. Gigil na sabi ni Zhong Lingyun, kung gusto nating patayin ang makong na iyon, kailangan nating magsanib puwersa sa 3 pang Chambers of Commerce. Intindihan, sabay-sabay na tumango ang lahat ng babae. Kapag sabay-sabay naglabas ng kautusan para patayin siya ang 4 na Chambers of Commerce, kahit gaano pa siya kalakas, tiyak ang kamatayan niya. Gitling-gitling-gitling, makasapit ng hating gabi, Imperial River Court, Villano. 8. Matapos masigurong tulog na sina Su Qingmei, Xin Yimou, at Wu Yu, tahimik na pumunta si Yang Luo sa bakuran. Ngayon na nakumpleto na niya ang lahat ng halamang gamot, plano niyang mag-refine ng spirit gathering pill ngayong gabi at mag-breakthrough sa susunod na antas. Pagdating sa bakuran, naupo si Yang Luo nang naka-cross-legged at inilabas ang isang kalderong tanso na kasing laki ng bola ng basketball mula sa kanyang storage ring. Ibinigay sa kanya ang maliit na kalderong ito ng matandang bearong nagturo sa kanya. Pero noong nag-aaral pa siya ng alchemy, dahil sumabog na ito ng libo-libong beses, halos sira-sira na ito at punong-puno ng bitik. Hindi niya alam kung tatagal pa ito hanggang matapos ang refinement ng spirit gathering pill. Bahala na, subukan ko na lang, bulong niya sa sarili. Inihagis niya ng marahan ng kaldero at gumamit ng true chi para iangat ito sa ere. Dinurog niya ang lahat ng halamang gamot at inihulog sa kaldero. Pagkatapos, pinagsama-sama niya ang mga patak ng hamog mula sa mga halaman sa bakuran, na naging tila malinaw na bukal at pumasok sa kaldero. Dahil walang spiritual spring sa paligid, ginamit niya ang hamog bilang kapalit. Kilala rin ang hamog bilang tubig na walang ugat, at mainam ito para sa paggawa ng gamot at pills. Nang mapuno na ng kalahati ang kaldero, naglagay si Yang Luo ng formation sa bakuran para hindi marinig ang ingay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at gumamit ng true chi upang lumikha ng gintong apoy na nagsimulang magpainit sa kaldero para mag-refine ng spirit gathering pill. Habang tumitindi ang apoy, unti-unting uminit ang buong bakuran.
Ito ang dahilan kung bakit sa bakuran siya gumagawa ng pills, baka masunog ang bahay kung sa loob niya gagawin. Lumipas ang oras, hanggang sa bandang alas 2 o alas 3 ng umaga. Biglang, bang! Sumabog ang maliit na kaldero at nagkapira-piraso. Buwisit, sumabog na naman. Ibig sabihin, Alia, napangiwi siyang Luo at mabilis na pinatay ang kanyang true chi flames. Pero, kasabay ng pagsabog ng kaldero, may ilang may itim at di kasing pantay na pills na nahulog. Agad niya itong pinulot at binilang, 8 ang kabuuan. Bagamat hindi maganda ang itsura, totoo silang spirit gathering pills. Sa wakas, huminga siya ng malalim, nakagawa rin ako. Sayang lang, hindi na magagamit ang kalderong ito. Niligpit niya ang mga piraso ng kaldero at muling naupo. Uminom siya ng isang pill at nagsimulang mag-cultivate. Nang matuno ang pill sa kanyang bibig, kumalat ang lakas nito sa buong katawan niya. Nakaramdam siya ng matinding init, at damaloy ang spiritual energy sa kanyang katawan. Mula sa langit at lupa, dumagsa rin ang spiritual energy patungo sa kanya. May lumitaw na gintong aninong dragon na umikot sa kanyang katawan, nagpapaliwanag sa buong bakuran. Makalipas ang di matukoy na oras, isang mahinang tunog ang narinig mula sa kanyang dantian. Naging mas malinaw ang anyo ng gintong dragon. Napangiti siyang Luo. Nakamit niya ang breakthrough, mula mid-foundation establishment ay naging late foundation establishment na siya. Sinubukan niyang ituloy hanggang Great Circle ng Foundation Establishment, kaya uminom ulit siya ng isang pill at nag-cultivate. Lumipas ang gabi at sumikat ang araw. Binuksan niya ang mga mata na may halong pagkadismaya. Hindi na siya maka-breakthrough pa. Kahit uminom pa siya ng spirit gathering pill, wala na itong epekto. Masyado talagang mahirap umakyat ng 2 antas ng sabay. Umiling siya at pumasok sa villa para maghanda ng almusal. Pagkatapos maluto, bumaba sina Su Qingmei, Xin Yimo, at Wu Yu. Sa agahan, sabi ni Su Qingmei, "Oy, parang may ingay sa bakuran kagabi. Narinig niyo ba? Dahil maraming trabaho sa kumpanya, hirap siyang makatulog kagabi at nadinig niya ang bahagyang galaw sa bakuran, pero nawala rin agad." "Wala," sagot ni na Xin Yimo at Wu Yu. Tumawa siyang Luo, "Baka pusa lang iyon." "Pwede nga." Tumanggo si Su Qingmei at di na nagtanong pa. Matapos kumain, tinulungan niyang Luo si Xin Yimo sa acupuncture bago ihatid si Su Qingmei sa kumpanya. Sa biyahe, may tumawag kay Su Qingmei. Pagkausap sa telepono, biglang dumilim ang ekspresyon niya. "Qingmei, anong nangyari?" Tanong niyang Luo na may halong pagtataka. Isinapaw ni Su Qingmei ang kanyang mga kamay sa noo at sinabi. Tumawag si Shu Yan kanina at sinabi na biglang tumawag ang Baolin Medicinal Herbs Company para sabihin gusto nilang kanselahin ang pakikipagkooperasyon sa atin. Sinabi rin nila na hindi na sila magbibigay ng mga halamang gamot sa kumpanya natin mula ngayon. Matagal na tayong nakikipag-partner sa Baolin Medicinal Herbs Company sa loob ng ilang taon. Lagi naman tayong parehong nakikinabang at maayos ang relasyon. Pero hindi ko inasahan na magiging ganito sila kalupit ngayon. Wala man lang silang binigay na oras para makapaghanda tayo. Ngayong puspusan ang pag-develop natin ng mga bagong produkto, hindi tayo pwedeng mawalan ng mga halamang gamot. Kapag tumigil ang supply, siguradong maaantala ang pag-develop ng mga bagong produkto. Bukod pa roon, magdudulot ito ng maraming problema sa susunod na produksyon. Tinanong niyang Luo, galing ba ang Baolin Medicinal Herbs Company sa Heroes Chamber of Commerce? Tama, sagot ni Su Qingmei habang tumanggo. Kilala ko si President Kay mula sa Heroes Chamber of Commerce. Yun ang nakapagtataka, napakunot-noo siyang Luo. Hindi ba't sinabi ni President Shen na tutulungan niya tayong kumbansihin ang mga boss ng mga kumpanyang iyon? Sagot ni Su Qingmei, handa ngang tumulong si President Shen na makiusap, at marami ring boss na magbibigay sa kanya ng kaunting pabor. Pero hindi ibig sabihin na lahat ay susunod sa kanya. Wala rin siyang karapatan na manghimasok sa mga desisyon ng mga boss na iyon. Sabi ni Yang Luo, kung gusto ng Baolin Medicinal Herbs Company na putulin ang ugnayan sa atin, hindi ba pwede tayong maghanap ng ibang supplier? Pwede naman, sagot ni Su Qingmei. Pero ang problema, wala nang gustong makipagkooperasyon sa atin. Para sa kanila, wala nang kinabukasan ng kumpanya natin. At kahit may gustong makipag-partner, kailangan pa nating gumugol ng oras sa negosasyon. Sayang ang oras.
Tinanong ni Yang Luo, ano ang gagawin natin ngayon? Pag-iisip muna si Su Qingmei bago sumagot. Puntahan na lang natin mismo ang Baolin Medicinal Herbs Company at makipag-usap kay President kay ngayon din. Sige, tumanggo si Yang Luo at binuksan ang navigation system, diretso sa Baolin Medicinal Herbs Company. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang 30 palapag na gusali sa sentro ng lungsod na tinatawag na Huitong Building. Pagkatapos ay parada ang kotse, sumunod si Yang Luo kay Su Qingmei papasok ng gusali. Tinanong ni Yang Luo, gaano kalakas ang Baolin Medicinal Herbs Company? Sagot ni Su Qingmei, malaki ang impluwensya ng Baolin Medicinal Herbs Company sa Jiang City. Isa ito sa pinakamalalaking kumpanya ng halamang gamot dito. Nakikipagdeal sila sa maraming kumpanyang panggamot at mga ospital. Siyempre, noong una maliit lang ang operasyon nila. Lumaki lang sila dahil sa tulong ni Director Tang. Director Tang, nagulat si Yang Luo. Aling Director Tang? Si Director Tang Dexon ng Central Hospital, paliwanag ni Su Qingmei. Si Kai Donglei, presidente ng Baolin Medicinal Herbs Company, ay kapatid ng asawa ni Director Tang. Dahil doon, ginamit ni Kai Donglei ang koneksyon at resources ni Director Tang para mabilis na mapalago ang kumpanya. Ayos, tumanggo si Yang Luo. Kung ganoon, tatawagan ko na lang si Director Tang. Kapag nagsalita si Director Tang para sa atin, siguradong hindi maglalakas loob si Kai Donglei na putulin ang kontrata natin. Pero sabi ni Su Qingmei, kapag humingi tayo ng tulong kay Director Tang, magkakautang ako ng pabor sa kanya. Ayoko ng ganon dahil mahirap suklian ang ganong pabor. Ngumiti si Yang Luo, hindi mo kailangang suklian. Ako ang gagawa. Napangiwi si Su Qingmei. Makipag-usap muna tayo kay Kai Donglei. Kapag talagang hindi umubra, saka natin lapitan si Director Tang. Okay, tumanggo si Yang Luo. Pagpasok nila sa Huitong Building, nakipag-usap si Su Qingmei sa front desk. Hindi nagtagal, dumating ang assistant ni Kai Donglei. Sa pangunguna ng babae, sumakay sila ng elevator papunta sa ika-25 palapag, sa harap ng opisina ng presidente. Kumatok ang assistant at sinabi, President Kai, nandito si President Su. Papasukin, sagot ng medyo paos na boses mula sa loob. Pagpasok nila, nakita nila ang isang lalaking nasa gitnang edad, nakaputing polo, may malaking tiyan at kalbo, nakaupo sa desk at nagbabasa ng dokumento. Siya si Kai Donglei, presidente ng Baolin Medicinal Herbs Company. Hindi ko inasahan na personal kang pupunta, President Su. Pasensya na't hindi kita nasalubong, sabi ni Kai Donglei na nakangiti. Ngumiti rin si Su Qingmei. Abala ka kasi, President Kai. Kung hindi lang ito mahalaga, hindi kita guguluhin. Pawang maliliit lang na trabaho, sagot ni Kai Donglei. Pagtingin niya kay Yang Luo, nagtanong. Sino naman ito? Siya ang assistant ko, si Yang Luo, sagot ni Su Qingmei. Tumango si Kai Donglei at inanyayahan sila. Maupo kayo, President Su, Assistant Yang. Inutusan niya ang kanyang assistant na magdala ng tsaa. Paglabas ng assistant, tumawid si Kai Donglei sa sofa, nakataas ang paa, at nagsindi ng sigarilyo. Ano ang sadya mo, President Su? Diretso sa punto si Su Qingmei. President Kai, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Gusto ko lang malaman kung bakit bigla ninyong kinansela ang kontrata sa amin. Yun pala, sabay tapik ni Kai Donglei sa abo ng sigarilyo. Matagal ko nang pinag-isipan yan. Wala kaming magagawa, dumarami na ang mga kumpanyang kadil namin, at halos hindi na sapat ang supply ng mga halamang gamot. Kaya kailangan naming bawasan ang mga partner para mabawasan ang pressure. Bakit kami ang pinili mo? Tanong ni Su Qingmei, nakakunot ang noo. 3 taon na tayong nagtutulungan at wala namang naging problema. Bakit basta-basta mo kaming tinanggal, nang hindi man lang pinag-usapan? Nagkunwaring nahirapan si Kai Donglei, bago tuluyang. Nagsabi, kung gusto mo talaga ng totoo. Sa ngayon, pabagsak na ang Huami Biomedical. Wala nang pag-asa, kaunting panahon na lang at magsasara na kayo. Kung itutuloy pa namin ang partnership, kapag nalugi kayo, madadami kami. Kaya para mabawasan ang panganib, kailangan naming gawin ito. Sana maintindihan mo, President Su. Lalong sumama ang mukha ni Su Qingmei. Aren't you going too far? Maayos pa ang kumpanya namin. Bakit mo sinasabing malulugi kami?
Tumigil sa paninigarilyo si Kai Donglei at ngumiti ng malamig. Maayos pa kayo ngayon, pero gaano kayo katagal tatagal sa ilalim ng panggigipit ng Dingsheng Biomedical? Matatag na sinabi ni Su Qing, President Kai, pakiusap, maniwala ka sa akin. Sa loob lang ng kalahating buwan, mabubuhay muli ang kumpanya namin. Oh, nangunot ang noo at ngumiti si Kai Donglei. Anong karapatan mo para sabihin yan? Sabi ni Su Qingmei, ngayon naabala ang kumpanya namin sa pagdevelop ng bagong produkto, kumpiyansa akong kapag nailabas ito sa merkado, siguradong mababawi namin ang market. Sa oras na yun, tiyak na magiging mabenta ang mga produkto namin. At sa oras na yun, mas malaki rin ang magiging pangangailangan namin sa mga halamang gamot. Hanggat patuloy kang nakikipag-cooperate sa kumpanya namin, siguradong kikita ka ng malaki sa hinaharap. Umiling si Kai Donglei at sinabi, President Su, wala nang saysay ang mga ganitong salita. Kung talagang kayang tapatan ng Huamei Biomedical ang Dingsheng Biomedical, hindi kayo mapupunta sa ganitong kalagayan, hindi ba? Sa palagay mo, alin sa mga kumpanyang nagbebenta ng halamang gamot ang maglalakas loob na makipag-cooperate sa inyo ngayon? Sabi ni Su Qingmei, President Kai, pakiusap, maniwala ka sa akin. Kalahating buwan ay sapat na. Pas na ako. Kumaway si Kai Donglei at nagsabi, President Su, may iba pa akong gagawin, kaya hindi na kita pipigilan. Halatang naiinip na siya at diretsyong pinaalis ito. Nanlamig ang ekspresyon ni Su Qingmei, President Kai, may kontrata tayo. Kahit gusto nating tapusin ang cooperation, dapat may 3 buwan na palugit. Ngayon, bigla mong gustong tapusin ang cooperation, kailangan mong magbayad ng penalty para sa breach of contract. Ngumisi si Kai Donglei, wala sa akin ang penalty. Kaya ko itong bayaran ngayon. Magkano nga ba yun? Parang 10 milyon, di ba? Ipapadala ko na ngayon. Habang sinasabi ito, tumawag na siya sa Finance Department para i-transfer ang pera. Sa nakaraang 2 araw, sinabi na ni President Jiang ng Dingsheng Biomedical na basta putulin niya ang cooperation sa Huamei Biomedical, bibigyan siya ng dagdag na 10% ng kita ng Dingsheng. Kaya para sa kanya, walang halaga ang 10 milyong penalty. Nang makita ni Su Qingmei na determinadong tapusin ni Kai Donglei ang cooperation, nataranta na siya. President Kai, kahit hindi mo bigyan ng mukha si President Su, dapat bigyan mo naman ng mukha ang bayaw mo, hindi ba? Si Yang Luo, na tahimik lang mula kanina, ay biglang nagsalita ng kalmado. Nang bumagsak ang negotiation, ginamit ni Yang Luo si Tang Dexen bilang alas. Bayaw ko, nakunat ang noo ni Kai Donglei, kilala mo ba ng mabuti ang bayaw ko? Tumango si Yang Luo, syempre. Marami na siyang ipinagawa sa akin. Magkaibigan kami, kilalang kilala namin ang isa't isa. Anong kalokohan yan? Natawa ng pabalang si Kai Donglei, ang bayaw ko ay direktor ng pinakamalaking ospital sa Jiang City. Bakit niya kakailanganin ng tulong mo? Sino ka ba? Isa ka lang maliit na assistant. May gana ka pang sabihing close kayo ng bayaw ko. Bahagyang ngumiti si Yang Luo, kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko na lang ang bayaw mo. Natawa si Kai Donglei, sige, tawagan mo na ngayon. Kapag talagang close kayo ng bayaw ko, maaari kong pag-isipang huwag itigil ang cooperation sa kumpanya ninyo. Hindi siya naniniwala na may koneksyon ang isang simpleng assistant sa bayaw niya. Ngumiti si Yang Luo, ikaw ang nagsabi niyan, ha? Totoo yan. Pabalang na sagot ni Kai Donglei, bilasan mo na, huwag mong sayangin ang oras. Hindi na nagsalita si Yang Luo at diretsyong tinawagan si Tang Dexen. Matagal bago sinagot ang tawag. Naka-speaker ito, Divine Dr. Yang, pasensya na, nasa meeting ako kanina. Anong maipaglilingkod ko sayo, sir? Napakagalang ng boses ni Tang Dexen. Nang marinig ito, agad na umayos ng upo si Kai Donglei at nagulat na tumingin kay Yang Luo. Hindi niya akalaing totoong kilala ni Yang Luo ang bayaw niya. At higit pa, parang iginagalang pa siya ng bayaw niya. Iniwan nito ang meeting para lang sagutin siya at tinawag pa siyang, Sir. Diretsyong sinabi ni Yang Luo, Director Tang, may hihingin lang akong tulong ngayon. Nakangiti si Tang Dexen, Divine Dr. Yang, anong tulong? Ang problema mo ay problema ko rin. Basta kaya ko, gagawin ko. Director Tang, ganito kasi. Hindi nag-atubili si Yang Luo at ikinwento ang nangyari. Pagkarinig,
Agad na nagalit si Tang Dexon, Divine Dr. Yang, ibigay mo sakin yang map-ong na si Kai Donglei. Nanlamig si Kai Donglei at pinagpawisan ng malamig. Agad siyang sumigaw, bayaw, nandito ako. Galit na sabi ni Tang Dexon, walang hiya ka. Huwag kang magyabang dahil lang lumaki na ang kumpanya mo. Paano mo nagawang maliitin si Divine Dr. Yang at si President Su? Kung hindi dahil sa tulong ko, makakarating ka ba sa kinalalagyan mo ngayon? Ikinalulugod mong makipagtrabaho kina Divine Dr. Yang at Huami Biomedical. Sa madaling salita, wala akong pakialam sa rason mo, hindi mo pwedeng putulin ang cooperation sa Huami Biomedical. Huli na para bumanggo ang tingin niya kay Yang Luo, kaya hindi niya hahayaang sirain ni Kai Donglei ang relasyon niya rito. Bakit? Tanong ni Kai Donglei na nagtataka. Walang bakit, sundin mo na lang ako. Pagkatapos, biglang lamambot ang tono ni Tang Dexon, Divine Dr. Yang, kung magyabang pa ulit ang taong yan sa harap mo, sabihin mo lang sa akin at siguradong pupulbyusan ko siya. Sige, tumango si Yang Luo, Director Tang, magpatuloy ka na sa meeting. Hindi na kita istorbohin. Ayos lang. Natawa pa si Tang Dexon at nagdagdag, tama, Divine Dr. Yang, tapos ko na ang kontrata. Kailan ko ba ipapadala sa'yo? Sabi ni Yang Luo, tatawagan na lang kita kapag may oras ako. Okay, pagkatapos mag-usap ng kaunti pa, binaba na ang tawag. Pagkatapos, tiningnan ni Yang Luo si Kai Donglei nang nakangiti, President Kai, hindi ba sabi mo kanina na kapag close ako sa bayaw mo, pag-iisipan mong huwag putulin ang cooperation sa kumpanya namin? Ngayon, ano sa tingin mo? Napangiti ng pilit si Kai Donglei, Assistant Yang, sana sinabi mo na kaagad. Hindi na sana tayo nagkaproblema. Umismid si Yang Luo, ayokong istorbohin si Director Tang. Natawa si Kai Donglei, dahil sinabi na ng bayaw ko, magpapatuloy ang cooperation ng Baolin Medicinal Herbs Company at Huami Biomedical. Nagulat si Su Qingmei, ganun lang kadali. Tumingin siya kay Yang Luo nang may halong pagtataka. Bagaman hindi pa matagal na naninirahan si Yang Luo sa Jiang City, hindi niya akalaing may sarili na itong koneksyon at impluensya. Isang tawag lang, nalutas na niya ang problemang hindi niya masolusyunan. Sabi ni Yang Luo, President Kai, huwag kang mag-alala. Sa loob lang ng kalahating buwan, mapapatunayan mong tama ang sinabi ni President Su. Ang pagpapatuloy ng partnership sa Huami Biomedical ang pinakamatalinong desisyon. Sa hinaharap, mas malaki pa ang kikitain ng kumpanya mo kaysa dati. Napangiti ng pilit si Kai Donglei, sana nga. Sa totoo lang, kaya hindi niya tinapos ang cooperation ay dahil lang sa bayaw niya. Pagdating sa sinabi ni Yang Luo, hindi talaga siya naniniwala.